Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman ang Pobre Kapampangan. Kumusta na kayo? Meron lang akong ibabahagi sa inyo ngayon. Pag-uusapan natin ang buhay-buhay dito sa abroad. Lalong-lalo na dito sa Kingdom, Saudi Arabia. Kung paano mamuhay at kung ano ang buhay-buhay dito. Sa tinagag ko na dito sa Kingdom, Saudi Arabia, yung mga experience ko, isi-share ko lang sa inyo guys para sa mga gustong mag-abroad dyan. At sa mga makakapanood ng video ko, meron kayong mga idea o meron kayong matututunan sa video na i-share ko at ikukwento sa inyo. Marami sa atin na gustong mag-abroad. Marami sa atin na nangangarap na guminhawa ang buhay. Ang solusyon dyan ay ang pag-abroad. Tama po kayo. Pero ang salitang pag-abroad ay talagang napakagandang pakinggan pero napakahirap, lalo-lalo na kapag nandito na po kayo at kapag naranasan nyo na ang buhay-buhay dito. Unang-una, lalong-lalo na sa mga katulad kong OFW, sa mga kadama dyan, sa mga katulong, sa mga nagtatrabaho sa labas, mga inhinyero, mga nursing at saka mga teacher. Dito po sa abroad ay talagang mahirap, lalong-lalo na kapag hindi mo alam ang inyong pupuntahan, ang inyong trabaho at inyong mga destinasyon. May iba na napupunta sa maganda, may iba na napupunta sa hindi maganda. May siniswerte, may minamalas. Kaya kapag nag-abroad po kayo, pag-isipan ninyo ng mabuti kasi po ang pag-abroad ay hindi po basta-basta. Dahil kapag nandito ka na, hindi ka na pwedeng umurong, sumuko. Kailangan kapag nandito ka na, madiskarte ka, matalino, masipag, at higit sa lahat, matiisin. Dahil kapag nandito ka na, lalong-lalo na sa mga katulong dyan, yung mga nararanasan nila, wala sa oras ang pagtulog, walang sa oras ang pagkain. Talagang yung kikitain ninyo ay paghihirapan ninyo. At kapag minalas-malas ka pa, kapag ang napuntahan mong amo ay napakasalbahe, siguradong hindi ka magtatagal. At dito sa abroad, kailangan guys matalino ka. Dahil kapag wala kang utak, siguradong mapapahamak ka. Alam nyo ba guys, ang pag-abroad, kailangan matiising ka, matyaga, masipag, at matalino. Of course, yung determinasyon mo, yung pangarap mo na gusto mo matupad para sa pamilya mo, yun ang kailangan mo para magtagal ka dito. Ang iba dito, hindi siniswerte dahil ang kanilang mga napuntahan, lalo-lalo na sa mga katulong, ang kanilang amo ay napakasalbahe. Hindi sila pinapasahuran ng maayos, hindi sila pinapakain ng maayos, at sinasaktan sila, minamatrato, ang iba minamalas, yung ginagahasa, kaya maraming napapahamak. Alam nyo guys, bago tayo umalis sa Pilipinas, may mga training tayo, yung sinasabi nilang PDOS, Pre-Departure Orientation ba yun? Yun. Kailangan i-apply po natin yan. Kasi po pag hindi natin in-apply yan, sigurado mapapahamak tayo. At kailangan kapag pumunta tayo dito ay may talino tayo, may diskarte. Alam natin yung gagawin natin. Kasi kapag wala ka niyan guys, paano ka magsusurvive dito? Unang-una, kapag pumunta tayo dito sa mga kadama dyan, hay po, hindi marunong mag-English ang karamihan dito sa Saudi. Ikaw mismo ang mag-a-adjust. Ikaw mismo ang magti-training sa sarili mo. Matututo ka kahit hindi ka marunong, lalong-lalo na sa kanilang mga lengguwahe. Kaya dapat matalino ka.
at yung mga pinag-uutos sa'yo, agad mong makatch up at hindi ka mahirapan. Kasi pag nag-utos yan, kailangan agad-agad. At saka iba ang ugali ng mga Araba. Masyado silang yung hindi sila yung kalmante. Masyado silang balisa. Yung kapag nag-utos sila, agad-agad, at kapag hindi mo na sunod ang gusto nila, yun, doon kayo magkakaroon ng problema. Kaya kailangan madiskarte ka, matalino ka. Kapag wala ka niyan, siguradong mahihirapan ka, guys. Kaya yung mga kadama dyan, saludo ako sa inyo, sa talino ninyo, sa diskarte ninyo, sa tiyaga ninyo, sa sipag ninyo. Kasi kung wala kayo niyan, guys, hindi kayo magtatagal. Hindi kayo makakapagtrabaho ng matagal dito sa inyong mga amo. Kasi kung yung asal ninyo sa Pilipinas, hindi po pwede dito yung kayo ang masusunod. Dahil dito, kayo ang susunod sa kanilang mga patakaran, lalong-lalo na ang kanilang mga yung mga kanilang relihiyon. Dahil ang mga pagkain dito, ang mga pagkain dyan sa Pilipinas ay hindi kamukha ng kinakain ninyo dito na kinakain natin doon. Masasanay kayong kakain ng mga pinakulo na mga kambing, yung mga matatabang mga pagkain, at yung mga tinapay na ang lalaki, yung sinasabi ng mga paruta, mga tamis. Ayan ang kakainin ninyo. Kapag hindi ka sanay magkakain ng ganyan, magugutuman ka. Yung iba, hindi sanay magkakain ng mga karne. I-adjust niyo po ang sarili niyo. Nandito po kayo. Kayo po ang makikisama sa kanila. At saka, sa katulad ko, na dito sa labas nagtatrabaho, unang-una, yung mga baguhan dyan, dapat po meron kayong alam, lalo-lalo na kapag nandito na kayo, lalo-lalo na sa mga pakikisama sa ibang lahi. Karamihan sa mga Pilipino ang nakikipag-away dahil sa kanilang hindi mapagtimpi yung mga sarili nila, nakikipag-away sila. Kaya doon na-terminate at nawawala ng trabaho. Dito po, guys, kailangan kapag nandito ka, lalo sa mga katulad ko na may mga kasamang ibang lahi, maging mahinahon po tayo. Sabayan natin po sila. Kailangan maging mataktikal din tayo sa sarili natin. Huwag natin pairila ng init ng ating ulo. Makibagay tayo. Although mahirap, pero kailangan natin gawin para magtagal tayo at para tumagal ang ating kontrata. Lalong-lalo na ang pakikisama din natin sa ating mga bisor, sa ating manager. Dapat alam mo rin, kontrol ng sarili mo. Makiusap ng maayos, makisama ng maayos para magtagal ang ating kontrata. Ganun po. At lalong-lalo na sa mga aalis dyan, mag-a-abroad, kailangan din maging matalino din tayo sa paghawak ng pera, guys. Dahil po ang dito, magastos. Kapag hindi mo alam mahawakin ang pera mo, kung ano-ano na lang mga nabibili mo, nagiging magastos ka kahit hindi mo kailangan nabibili mo. Kaya guys, dapat may plano ka. Kung sa mga pamilya mo, buo ang sahod mo, halimbawa 2,000 ang sahod mo dito, magtira ka ng 1/4 sa iyong kinikita. Huwag mo lahat ipapadala. Ipadala mo yung kailangan nila na sapat sa kanila. At sabihin mo rin na kailangan maging magtipid tayo sa ating mga
pinapadala dahil hindi habang panahon guys nandito tayo sa abroad, hindi to long term. Kaya dyan din sa Pilipinas guys, kailangan i-save nyo rin yung kanilang pinapadala. Hindi habang panahon na nandito kami, sila, tayo nagtatrabaho dito at buwan-buwan, oo, kumikita kami, kumikita sila, kumikita tayong lahat. Kailangan i-save natin in the future para pag umuwi ang inyong mga mahal sa buhay, meron kayong madudukot at meron kayong savings at meron kayong pag-uumpisan kung ano man ang proyekto na gagawin ninyo guys. Dahil po napakahirap na nag-abroad ka na walang nangyari sa buhay mo. Tatanda ka dito, meron ng 15 taon, may 10 taon, may 25 taon na dito. Umuwi siya, tabla-tabla lang. Walang nangyari sa buhay niya. Dahil ganun ang mga ginagawa niya. Hindi niya pinlano. Nagpapadala siya ng sobra-sobra at ang mga nasa Pilipinas naman, luho ang ginawa. Nagpakasaya, hindi niya inisip yung mga darating na mga taon na uuwi ang kanyang mahal sa buhay na walang ipon. Kaya dapat po maging matalino tayo, lalong-lalo na kapag nag-abroad tayo. Sa abroad po, ang mga problema, iba-iba po, lalong-lalo na sa mga may asawa, sa mga anak, sa mga kapatid. Ayan po ang mga problema na dumarating sa atin. Unang-una, yung asawa mo, minsan mambababae o manlalalaki kapag ikaw ay lalaki nandito sa abroad o babae ka, nandito ka, ganun po ang nangyayari. Nagkakahiwalay po. At yung iba naman, ang mga anak, hindi nila iniisip yung mga nandito, yung kanilang ama't ina na nagsisikap para sa kanila, walang ginawa kundi magbisyo, maagang mag-asawa, kung ano ng mga ginagawa sa kanilang mga buhay na akala nila habang panahon ay nandito tayo, nandito ang kanilang pamilya, ang kanilang ama't ina na nag-a-abroad para pagsikapan na mapagtapos siya at maibigay ang lahat ng pangangailangan niya. Kayong mga nandyan sa Pilipinas, isipin nyo rin yung kapakanan namin dito, kapakanan nila, kapakanan nating lahat na hindi habang panahon nandito po tayo kumikita. Isip din natin ang ating mga kita in the future po, inuulit ko, para meron kayong mahugot kung ano man ang mga proyekto ninyong gagawin ay meron kayong pag-uumpisahan. Ganun po guys. Kaya nagawa ko tong video nito, karamihan sa mga nakikita ko, mga napapanood natin, yung mga post nila, puro ganito yung mga sinasabi. Kaya itong experience ko na ito rin po ay sinishare ko lang sa inyo, ibinabahagi para sa mga bagong mag-a-abroad dyan at para malaman din ang buhay-buhay dito guys. At kapag aalis na kayo, kailangan meron din kayong ideya, alam, para pagdating nyo dito ay alam nyo ang inyong gagawin. Kaya itong video ko na to, ginawa ko para mapanood nyo rin. At sa mag-a-abroad na mga kabataan dyan, lalong-lalo na sa labas, kamukha ko na nagtatrabaho dito sa abroad. Noong bago-bago ako, may mga kasama akong 5. Kapag kumakain kami, share kami. Yun ang mas maganda rin guys. Lalo-lalo na kapag ang ang sahod ninyo ay sapat lang. Makishare kayo sa inyong mga kasama. Kung ang manok ay buo, 15 real lang yan, 5 kayo. Mag-share kayo, tig 3 real lang kayo ang maubos nyo, ay meron na kayong tanghalian. Kung ikaw lang mag-isa, sa 15 reals, napakalaki na ng gastusin nyo. Okay din yun kung ikaw din ang mag-isa, i-division mo yung pagkain mo, kagaya ng manok.
lulutuin mo siya ng yung kalahati, kainin mo ng 2 araw, at ang pagluluto mo kailangan hindi yung nasisira. Kailangan ng pagluluto mo kagaya ng paksiw, yung adobo, mga sinigang, ayan, ganyan, matagal po masira yan. Huwag kayong magluluto kayo kinabukasan panis, masasayang din. Kaya kailangan tactical lang, kailangan alam nyo rin yung mga niluluto ninyo. At lalong-lalo na din guys, sa paghawak ninyo ng pera, kapag kayo ay bulagsak din sa pera at maluho kayo, hindi nyo alam hawakan ng pera nyo, uuwi kayo ng wala. Guys, pumunta tayo dito sa abroad para kumita, para sa ating pangarap, para sa ating mga anak, sa ating pamilya. Ang iba dyan pumunta rito, hindi na nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Nag-happy-go-lucky sila, ng bababae, ng lalaki, ng bibisyo. Guys, wag natin pairalin yung mga ganun na kasi walang mangyari sa buhay natin. Hindi sinasabi ko ito, karamihan sa atin ganun guys. Dahil hindi nila alam ang kanilang paghahawak ng pera. Akala nila sumasahod sila ng buwan-buwan. Akala nila kung tuloy-tuloy yun. May pagkakataon na nagkakaroon tayo ng mga problema. May mga sakuna. May mga nangyayari sa atin. Minsan nateterminate tayo. Nawawala na tayo ng trabaho. Kapag hindi tayo handa, paano tayo guys? So yun lang ang sinasabi ko, na sana kapag nandito na tayo sa abroad, i-save natin ang kinikita natin. Huwag tayo maging bulagsak sa pera, dahil ang pera na pinaghirapan natin dito ay hindi basta-basta. Ang mga katulong dyan, yung mga kadama, ang hirap ng kalagayan nila. Natutulog sila wala sa oras, kumakain sila sa wala sa oras. Yung ibang mga amo, ang mga salbahe, hindi sila pinapakain, hinahanay sila. So guys, sana sa mga sa Pilipinas dyan, yung mga pamilya ninyo, bigyan nyo sila ng importansya, dahil nag-abroad sila dito para sa inyo, para sa pangarap ninyo, para matupad ninyo ang mga pangarap ninyo sa buhay. Ganun po, sana magtulungan po tayong lahat, lalo na dyan sa Pilipinas na tumatanggap ng mga sahod na nandito sa abroad. Sana po maging matalino tayo at isave natin ang kanilang mga kita para in the future magpahinga na siya at meron na siyang mga ipon at meron na kayong pag-umpisahan para maging hawa naman ang buhay natin, ang buhay nila, ang buhay nating lahat. So guys, ayan, nag-share lang po ako sa inyo kung ano yung mga buhay-buhay dito. Sana sa video ko nito meron kayong matutunan at makakuha ng ideya kahit man lang sa mga pinapalabas ko. At maraming pong salamat sa mga nag-subscribe sa akin sa YouTube channel ko. Sana lagi niyo po akong susubaybayan sa mga bago na ina-upload ko. At aasahan ninyo yung mga video na pinapalabas ko ay may mga magandang aral na mapupulot at mga content na magugustuhan ninyo guys. Dahil bago lamang po ako sa aking YouTube channel, sana pagpasensyahin ninyo lahat ng mga video na ina-upload ko. Katagalan din po at masasanay din ako, at lahat ng mga video na ipinapalabas ko ay siguradong magugustuhan niyo. Maraming pong salamat. Have a nice day. God bless po. Pobreng Kapampangan again. And don't forget na click the bell button notification para updated po kayo sa lahat ng video na ina-upload ko. Okay po. God bless po. Have a nice day. Pobreng Kapampangan ulit.